Hey everyone! Welcome back to my channel. Today's video, pag-usapan natin tong new update para dun sa mga nag-aabang ng jobs na mag-open dito sa Canada. Just last week, nag-announce yung isang lugar sa province of Ontario through Rural Immigration Pilot. I'm sure some of you guys are aware dito sa pathway na to ng IRCC. Itong lugar nito doon sa North Bay, yung pangalan ng community. But before that, i-review muna natin kung ano ba tong immigration pathway ng Canada na nag-open na nga just last week. RCIP, or the Rural Community Immigration Pilot, it is one of the programs of Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, or IRCC, with a pathway of permanent residence para dun sa mga workers or mga skilled foreign workers na may related work experience para dun sa mga jobs na mababanggit mamaya dito sa video. And of course, you need to work and settle dito sa mga rural areas or mga remote places and communities to be able to be eligible para dito sa program na to ng RCIP. Base sa IRCC, meron na silang 14 na communities na napili na they think na kayang suportahan itong mga communities na to or mga rural areas, and of course makakapag-benefit yung lugar nila para dun sa mga dadaling mga skilled migrants. At ito na nga yung lugar ng North Bay, again sa province of Ontario. They officially opened its door and opportunities para dun sa mga foreign workers with the skilled work experience na babanggitin natin ngayon. And magpa-fall yung program under ng RCIP, which is again the Rural Community Immigration Pilot, which is yung hina-highlight natin ngayon dito sa video. And meron silang 25 skilled jobs na nabanggit kung saan pwede nyong applyan para dun sa mga nag-aabang. And tingnan natin yung mga list base sa nilabas ng North Bay. Banggitin ko lang yung mga priority sectors, which means yung mga industry na pinagkuhanan ng mga jobs and skilled work. And itong North Bay, pinili nila yung business, finances and administration, health, education, law and social, community and government services, sales and service, and trades and transport. These are the priority occupations, yung mga specific jobs with their corresponding NOC. Ano nga uli yung NOC? Ito yung National Occupation Classifications. Ito yung system dito sa Canada para ma-check or ma-describe yung occupations ng mga work dito sa Canada. And number 1, or kasama rito, is sunod-sunod ko na lang kasi marami, 25 yung napili pala. Yung accounting, technicians and bookkeepers, NOC code 12200, administrative assistants 13110, aircraft mechanics and aircraft inspectors. Ipopost ko na lang dito rin sa screen para makita nyo yung mga NOC code just in case meron kayong related work experience, and you have to make sure na kasama nyo yun, i-indicate sa application para mas mapabilis nila maklasify. Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers. Ito marami nagtatanong ng mga kababayan natin regarding dito sa mga truck drivers, mechanics. Banking, insurance and other financial clerks. Carpenters includes apprentices, construction trades, helpers and laborers. Corporate sales managers, dental assistants and dental laboratory assistants, early childhood educators and assistants, electricians except industrial and power system, elementary and secondary school teacher assistants. May nagawa akong video, I think last January, nakalimutan ko yung ibang lugar saan nga ba yun? Parang sa Manitoba ata yun, na included rin itong elementary and secondary school teacher assistants, financial auditors and accountants, heating, refrigeration and air conditioning mechanics, home support workers, caregivers and related occupations.
Ito, may specific video ako nito regarding sa mga caregivers and home support workers na nag-open a few months ago. Sadly, I think March 30 ata yun or April 1st nung ang daming nag-aantay nitong home support workers and caregivers and related occupations. Kaya nga lang, the day na mag-open to, nag-crash yung application or pagsabi ng application online sa website ng Canada, Immigration Canada. Kasi parang, I'm not sure kung umabot ng mga 30 minutes, no? Ang dami. Hindi ko alam kung, or maraming nagtataka bakit ganun. Baka yung iba nakaabang na yung application, pagka-open na pag-open, sabay-sabay na submit or na-submit yung application online. Ang bilis, talagang nag-close ka agad. Kaya kung babanggit yung mga jobs or related work experience nyo rito, make sure na kompletuhin nyo agad yung mga forms, and if possible, kumonsulta kayo ng mga immigration lawyers and dun sa mga kakilala nyo na maalam sa pag-fill up ng immigration application dito sa Canada. Humingi na kayo ng tulong. And ito, hotel front desk clerks, human resource professionals, machinists and machining tooling inspectors, nurse aides, patient service associates, pharmacy and technical assistants, and pharmacy assistants, registered nurses and registered psychiatric nurses, security guards, and related security service occupations, shippers and receivers. It could be from warehouse, manufacturing, shippers, receivers, and then social community service workers, welders, and related machine operators. So, ito yung mga nabanggit na priority occupations, again under ng North Bay, na nasa lugar ng province of Ontario. And the list of eligible occupations included in the RCIP, again, the Rural Community Immigration Pilot, will be reassessed at the end of each year. Itong mga industry na to and yung mga priority occupations na included again sa lugar ng North Bay, kasama to doon sa mga nilabas ng federal government or Immigration, Refugees, Citizenship Canada as a whole sa buong lugar dito sa Canada na in demand. Maraming nabawas na occupations, lalong-lalo na yung mga low-skilled jobs and tinanggal dito sa mga priority occupations kasi nga tumaas yung unemployment rate. Kung mapapansin nyo, halos wala na dyan yung mga low-skilled jobs na dati ang dali lang applyan ng mga foreign workers or temporary foreign workers na may pathway to become a permanent residence. How can you apply dito sa program na to ng RCIP, again, or Rural Community Immigration Pilot? I-double check nyo yung mga jobs na nabanggit, and again, ipopost ko rito sa screen, i-add ko yung link kung saan nyo pwede ma-check yung information na mga nabanggit natin ngayon dito sa video. Priority occupations. Kung meron kayong related work experience, i-check nyo na and i-ready nyo yung mga documents like yung mga employment certificates na tingin nyo kakailanganin sa pagpunta rito sa Canada. You need to find a Canadian employer na makakapagbigay sa inyo ng job offer. Pwede dumaan kayo sa agency or directly mag-check kayo online. For sure, makikita nyo yung mga eligibility requirements and lahat ng information, yung mga tanong, ipopost yan sa website ng IRCC. Good luck para dun sa mga mag-a-apply. Wish you guys all the best.